Sa recipe na ito, gagamit ako ng 7 mansanas. Pwedeng lahat pula na matamis o gaya ko, ilang berde dahil walang sapat na pula. Hugasan natin at balatan ng mga ito. Mas mainam na balatan natin kapag hindi tayo sigurado kung ang kakainin natin ay organiko o agroecological na produkto tulad ng sa sitwasyon ko ngayon. Lahat ng ito ay ilalagay sa compost. Hiwain nating maliliit na piraso ang lahat ng mansanas. Paghihiwalayin natin. Mga 300 gramo ng mansanas ang ilalaan natin para sa huli at ito naman ang i-blender natin. Sa kabilang banda, ito naman ang mga pasas ng ubas na binabad ko mula kagabi. Ito yung mga pasas na tuyo rin. Nilagay ko sila sa tubig at iniwan ng 24 na oras kaya naging bilog na bilog sila. Ngayon, sinala ko na sila, tinanggal ang tubig at ilalagay dito bago i-blender. Diyan natin nilagay ang lahat ng pinaghalong mansanas at pasas ng ubas at ngayon, i-blender natin ito ng maayos. At handa na ito. Pagkatapos, ilalagay natin ito sa mangkok na salamin. Nilipat ko lang ito sa mas patag na lalagyan para lagyan ng konting kanela na paborito namin pero optional lang. Mas patag ito kaya mas marami akong malalagay na kanela. Paalam. Sa kabilang banda, maglalagay tayo ng 1 kalahating kutsara ng lanis ng niyog. Ang mga mansanas na nilagay natin sa isang tabi. Paalam. 2 dakot ng pasas. Tuyo na ang mga ito, hindi na kailangang ibabad sa tubig. Lulutuin natin ito ng maayos. Binabasa natin ito ng mabuti. Haluin ng mabuti para mabalutan ng husto ng mantika ang mga mansanas.
Dahil dito, naluluto at nagiging golden brown ang mga ito. Video ninyo makikita kung paano nagsisimula maging golden brown ang mga ito. Magpapatuloy pa tayo ng kaunti pa. Kapag naging golden brown na sila ng ganito, patayin ang apoy at itabi muna dahil gagamitin pa natin ito sa panghimagas mamaya. Pagkatapos, pwede na nating ayusin ang panghimagas ayon sa gusto. Halimbawa, inuuna kong ilagay ang nilutong mansanas at pasas sa langis na niyog. At pagkatapos, ilalagay ko naman sa ibabaw ang binled nating mansanas at pasas. Sa mas malapot o mas creamy na anyo. Ito ay merengue na gawa sa puti ng itlog. Ito ay biniling merengue. Ang merengue syempre ay opsyonal dahil ang merengue ay may asukal. Kung ang ideya ay huwag kumain ng kahit anong asukal, pwede natin itong gawin ng walang merengue. Dito sa isa pang opsyon, inayos ko ito sa ibang paraan. Una kong nilagay ang timplang may kanela. Pagkatapos, nilagyan ko ng mansanas na may pasas. Naglagay ako ng kaunti pang timpla at nilagyan ng maliliit na merengue sa ibabaw. Parang asong nasa puno. Sinasabi ko lang,